May gabi kanatong tanan mga kaigsunan. Sa makausap pa, dalaygo na po ng Diyos nga kita gitagaan na po og lain nga kagabi-gabion nga kita makahimo nining atong Revelation of Hope Seminar. Niya nata sa ikatulo ka gabi og dako gyud kayo among pasalamat tungod kay ang atong participants gikan pa sa Domingo ug hangtod karon ni agyod. O dako kayo usab ang atong pinasahi nga pasalamat ning kagabion tungod kay ni agyod ang atong pinalangga nga Provincial Vice Governor Honorable Manuel Alameda Sr. Sa makadaghan vice nga among ginahimo nga seminar kasagaran welcome na mo Municipal Mayor. Pero dinhi ra gyud sa Surigao del Sur nga ang ni-welcome sa Revelation Seminar Vice Governor gyud mga kaigsunan. So dako gid ni nga panalangin alang kanamo sa ASI sa Seventh Day Adventist. So usab atong pasalamatan ni asad ang atong pinalanggang Honorable Vice Mayor or Alfred Carmelo. So at among kauban sa ASI. So kanatong tanan mga kaigsunan, dili gyud magmalampuson ning atong programa kung wala mo. So niatas sa ikatulo nga bahin, kagabi naghisgot ta og second coming of Jesus Christ. Kung atong mahinumduman nga si Ginoong Hesus mubalik para ang iyang katawhan, iyang balikan. Unya pagbalik niya usa to nga ang mga katawhan nga naa sa minteryo nangamatay, iyang pukawon, banhawon kay para dalon ug balik sa langit, dalon sa langit. Mubakasyon ta didto og 1,000 years. Samtang ang mga dautan magpabilin sa kalibutan inigbalik sa Ginoo sod sa 1,000 years pero naa sa lubnganan. Samtang ang yawa magsuroy-suroy sa kalibutan nga way matintal gigapos siya sa kamingaw. Human sa 1,000 years banhawon ang mga dautan unya malipay na pud ang yawa kay na naman siya kauban. Samtang ang mga matarong nga tuwa sa langit munaog nagbalik sa kalibutan, kuyog ang New Jerusalem, kuyog si Ginoong Hesus. Unya sa dihang makita sa mga dautan nga naa na ang New Jerusalem sa atong nahibalan gabi nga ila dayon sirkulan aron ilang ilugon ang New Jerusalem apan yan ang panahon na ipahagbong na dayon sa Dios ang kalayo nga gitawag natong impierno. So mao na ang atong natun-an kagabi. So gikan yan ang panahon na hangtod sa kahangturan wala na yawa, wala na kagulanan tungod kay nganuman. Ang tanan nga nagpuyo sa langit ug suyuyota lunlon naman mga taong balaan. So nini nga kagabion lahi na sad nga topic sa Revelation ang atong pagatunan. Revelation reveals deadly delusions. Apan sa dili pa ta mo padayon, ako mohangyoon iduko nato atong mga ulo. Laming gamhanan namo nga Dios nga naa sa mga langit. Dako gyud kayo ang among kalipay amahan tungod kay ikaw nagapadayon sa pag-uban kanamo. Naghatag kanamo maayong panahon ning adlaw. Naglugway sa among kinabuhi hinungdan nga kami niya karon kagabion aron gusto namo ipadayon ang pagtuon sa balaang kasulatan labi na sa libro sa pinadayag. Palihog amahan puna kami sa balang espiritu abliha ang among kasing-kasing hunahuna aron sa bisan sa yano nga mga lectures amo kining masabtan mamauli mi nga puno sa kadasig. Kining tanan among isalig itugyan di kanimo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Naay panultihon makaigsunan nga nagaingon, you never really feel alone in the world until you stand at your parents' grave. Di daw kuno nato mabati nga kita naginusara samtang kita dili mutindog sa lubnganan sa atong ginikanan. Kung sa diha nga mutindog ta sa lubnganan sa atong ginikanan makaigsunan, magsugod na dayon tag hunahuna nga kita naman puy sunod diha. Kana sulundon kung human nga malubong ta moingon na puta ang ako na pong anak mao na puy mosunod diha. Mao nga ang pinagikahadlukan sa tao sa kalibutan mao gyud ang kamatayon. Mao nga ang tao gusto masayod kung unsa man gyud sitwasyon sa diha nga kita mamatay. Daghan kayong pangutana nga moabot sa tao makaigsunan. Nagaingon rin, can we find a hope that goes beyond the grave? Naa pa ba'y paglaom sa diha nga ang tao mamatay? Usa ka sugilanon sa usa ka babae nga si Tina. Kani si Tina, aduna siya amahan
nga nagkasakit og kanser. Og sud sa pipila na lang ka mga tak na ang iyang amahan mapatay na gyud. Wa gid niya biyahe makaigsunan, naabot na lang alas 3 sa kadlaw, naagyud si Tina nag-atong. Alang kaniya ang pinakasakit nga eksperyensya siyang kinabuhi kanang magtan-aw ka sa imong amahan nga sa di madugay bawian sa kinabuhi. Unya nagtan-aw siya makaigsunan nga naglisod og ginhawa. So sa dihang magtan-aw siya makaigsunan, di siya halos gusto siya mutalikod pero di pud niya pwede biyaan ang iyang amahan. Ang tao nga nagtuon niya og lakaw, nagtuon og bisikleta, nagtuon og kaligo, tanan-tanan. Ug tuod man wa madugay, namatay ang iyang amahan. Sa diha nga namatay ang iyang amahan makaigsunan, nagtuo siya, kay sakto naman siya pagka sa panuigon, makamubuon dayon siya makaigsunan. Apan sa diha nga makadungog siya mga paborito nga music sa iyang amahan makaigsunan. Mubalik siya una-una ang kamingaw sa iyang amahan nga murag sama siya sa usa ka bata nga mangandoy na sad siya balik sa iyang amahan. Daghan sa mga katawhan sa kalibutan karon mga kaigsunan naa niini nga pagbati. Samtang naghimo mig revelation seminar sa Bukidnon mga kaigsunan, human ako ani nga lecture, niduol lang usa ka babae sa ako, hilak siya mga kaigsunan tungod kay 1 week pa lang di ay gikan sa before sa among seminar mo ipaglubong sa iyang bana. So ingon siya tinuod na engineer, di pagyud ko nag-struggle pagyud ko ron tungod kay ang akong bana bag-o pagyud namo gilubong. Daghan siguro ang uban kanato dinhi naa ni ana nga pagbati. Apan ang pangutana, what really happens at death? Unsa man gid di ay mahitabo diha sa kamatayon? Bisan sa Kristohanon nga katilingban makaigsunan, managkalain-lain ang huna-huna kabahin sa kamatayon. Kung mangutana ta sa atong mga leader sa church or sa mga membro sa church sa Roman Catholic ang ilang pagtubag nga sa diha nga ang tawo mamatay, kung matarong ka muadto ka sa langit, kung siya dautan muadto sa impierno. Unya kung medyo alanganin ka sa duha, muadto ka sa purgatory. Kung muadto sad ta sa mga Protestant mga kaigsunan lahi sad. Kaysa diha nga ang tawo mamatay, muadto sa langit, unya kung ang tawo mamatay nga dautan, gumatarong sa langit, kung ang dautan diretso sa impierno. Pero matingala taw sahay mga kaigsunan nga naay mga pastor nga magwali nga sa dihang maghimo na og seremonyas dayon lunod sa minatay. Moingon ang pastor, ang himong minahal sa kinabuhi ni pahulay na. Ug ato siyang ilubong, unya siya magpaabot sa unsa? Sa pagbanhaw sa panahon sa resurrection, sa pagbalik ni Ginoong Hesus. So sa ato pa, managkalahi ang unahuna niya na makaigsunan. Ang uban moingon nga ang kamatayon usa ka pagkatulog nga nagpaabot sa pagkabanhaw diha sa pagbalik ni Ginoong Hesus makaigsunan. O kini mao'y nakapalibog sad sa mga tao, asa man ang tinuod niini. Pumadto ta sa mga atheist makaigsunan, alang kanila ang kamatayon, wala na gyud. Ni kamatay impas tanan utang. Wa nay pabuton. Kung madto sa ta sa mga Buddhist mga kaigsunan, mga Hindu, nituo sad sila reincarnation. Sa diha ang tao mamatay, muadto balhin sa baka, sa mananap mga kaigsunan. So managkalain ang panghuna-huna kabahin sa isyu sa kamatayon. Ang pangutana, is death the end? Mao na lang magyud ni ang katapusan. Laing pangutana mga kaigsunan, is the soul immortal? Ang kalag ba dili mamatay? Or is there a resurrection? Or mamatay ba ang kalag unya na ay pagkabanhaw? Ang yawa mga kaigsunan, bantayanan. Kaya nga naman, naa siya mga pagpangipaglimbong sa tao mga kaigsunan gamit ang prinsipyo sa kamatayon. Mao bitaw mga kaigsunan nga makabantay ta nga naay mga psychics nga nag-offer og mga services nga kung gusto ka makig-istorya sa imong mga igsuon nga namatay, naa sa lay serbisyo nga na. Pero magbantay ta mga kaigsunan kay di na ang atong mga parente mo'y atong kaistorya. Gisundog lang sa yawa ang dagway sa atong parente, unya paghuman,
Ang tingog parihas pero ang yawa mo'y atong kaistorya. Where can we find the answers? Asa man ta mangita og tubag niini makaigsunan. Daghang mga libro nga nag-offer, naghatag og mga near-death experiences. Unya sa maong mga libro nag-promote makaigsunan nga ang patay kuno dili na siya patay tungod kay pwede pa na siya istoryahon. Kung mangita ta og kasaligan nga referensya kabahin sa kamatayon makaigsunan, way lain kasaligan nga referensya makaigsunan, mao gyud ang Biblia. Balik gyud ta sa balaang kasulatan. Dinhita sa libro sa pinadayag makaigsunan, sugdan nato ni dinhi sa libro sa pinadayag tungod kay dinhi sa first chapter sa Revelation makaigsunan. Naghisgot og usa ka binuhat nga nagbistig puti. Nga siya silaw kani kayo ang iyang panagway bisan ang iyang mata sama sa nagdilaab nga kalayo ug mao ni siya si Jesus Christ. Ingon diri ang Revelation 1 verse 18, I am he who lives and was dead, and behold, I am alive forevermore. Ako ang buhi, namatay ako apan tan-awa, buhi ako ug dili na gayud mamatay. Si Ginoong Hesus makaigsunan kung sa atong nasayran sa sugilanon, sa diha nga ang tao nakasala, sentensyado na gyud nga mamatay tungod kay ang bayad sa sala kamatayon. Wa tuguti sa Dios nga ingana ang sitwasyon sa tao, mao nga kinahanglan og rescue ang kalibutan. Kinahanglan nga dunay Dios sa langit nga magpakamatay aron bayaran ang sala sa tao, aron sa ingon ni ana naan na puy kahigayonan mabuhi ang tao. Yan ni si Ginoong Hesus makaigsunan ni agi sa sabakan ni Maria. Pagkatao siya, nagkinabuhi nga ordinaryong tao. Masakitan sama sa ato, gani sa dihang gilansang siya sa cross makaigsunan. Tungod lang sa paglukat sa atong sala, atong ma-imagine kung unsa kasakit ang pagdulot sa lansang ngadto sa kamot ni Ginoong Hesus. Gipahigda siya, gihigda ang cross, gilansangan mga kaigsunan. Atong ma-imagine. Ma-imagine nato nga sa dihang nalansang na gipatindog, pagtindog mga kaigsunan ang gibug aton sa lawas ni Ginoong Hesus. Mubirato paubos ang samad sa kamot ug sa tiil mudako. Grabe gyud kasakit mga kaigsunan. Ug sa diha nga nabarog na ang cross, siguro na ay bangag, may imagine nato nga na ay bangag, gisulod ang cross dito sa bangag ug gipusdak ug ang gibug aton sa lawas ni pusdak. Grabing sakita mga kaigsunan. Kana nahimo ni Ginoong Hesus tungod sa iyang gugmangan hikanato. Namatay siya, gilubong, apan paghuman sa tulo ka adlaw, siya nabanhaw mga kaigsunan. Ug sa iyang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus, dili na ang karaang lawas ang iyang bitbit nga mamatay, kundili ang lawas nga unsa? Kanang dili o dili na mamatay. Gani niingon sa diri, ilalom sa akong gahom ang kamatayon o ang hadis. Kay nalapya naman niya ang kamatayon, so under naan na niya ang susi sa kamatayon mga kaigsunan. Karon kay naan naman ni Ginoong Hesus ang susi sa kamatayon, wala na gyud ay rason makaigsunan nga kita mahadlok sab sa kamatayon. Kaysa diha nga kita muduol ni Ginoong Hesus nga maoy na ay susi sa kamatayon makaigsunan, posible sad nga ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus ato sang makabot ug ato sang ma-enjoy makaigsunan. The Bible reveals the truth of the resurrection throughout its pages. It points forward to the second coming of Christ when Jesus comes and the dead are resurrected. Makapot nato ning pagkabanhaw makaigsunan dili sa diha nga kita mugdawat ni Ginoong Hesus. Makapot nato ning pagkabanhaw inig kamatay nato didto na inig balik no Ginoong Hesus tungod kay do na may pagkabanhaw sa mga balaan. What does the Bible teach about the idea of the immortal soul? Unsa may panghuna-huna sa Biblia bahit aning kalag nga dili mamatay? Daghan sa mga idea makaigsunan sa kalibutan nga ang kalag dili mamatay. Gani kung mutan-aw tag salida, gani sa salida na nagay habit mamatay dalon sa ICU. Tanan klase nga attachment sa lawas itaod. Unya didto monitoron ang heartbeat, di ba?
inikabugto gyud sa gininhawa nya mohunong nagpitik ang lawas atong makita sa salida nga ang iyang kalag mubakod mubulag ngadto ang iyang kalag bubulag sa lawas. Gani sa uban pagtuo makaigsunan nga ang kalag naa pa daw kuno na gasuroy-suroy wa pa na musaka og langit. Among silingan makaigsunan nga bugoy-bugoy na lubaan man. Niadto ko dito kay mubigil ta kay among ampong amigo. Ingon ang iyang inahan. Siya abi nimo engineer, grabe yung sukuan ning bataa sa nagluba sa iya. Kung ano manang. Kagabi ang mga basiyo dito sa Tanduay gipangkaraw gyud gipangpusdak. Unya among ginaog dito wa may tao. So ingon siya naagyod nagdumot gyud to sa nagluba. Sahay ang yawa mga kaigsunan pertigyong brighta. So, mo na hinungdan nga ang tao sahay maghunahuna nga ang kalag dili mamatay igo ra mubuwag sa lawas. Apan aron masabtan nato og unsay sitwasyon sa kamatayon makaigsunan, ato usa balikan kung giunsa pagbuhat ang tao. Kay diha kung atong balikan kung giunsa pagbuhat ang tao, maunay muhatag nato og clue kung giunsa pod ang kamatayon. So balik ta sa Genesis makaigsunan. Dinhi sa Genesis nagingon dinhi. And the Lord God formed man of the dust and of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life. The man became a living soul. So giunsa pagbuhat sa Dios ang tao, gikan sa abog sa yuta, iyang gihulma. So ang hinulma sa Dios makaigsunan, maoto ang lawas ni Adan. Unsay sunod gibuhat sa Dios, iyang gihulpan ang ilong sa gininhawa sa kinabuhi. So sa diha nga napurma na ang sunod nga gibuhat sa Dios, gihuypan sa gininhawa sa kinabuhi dinha sa ilong, hinungdan nga gitawag siya living soul. Buhi nga kalag. So ang formula di makaigsunan sa pagbuhat sa tao, dust plus spirit, ato nang malabyan unya nga ang breath of life, spirit na siya, unya ang resulta niya na living soul. Subuhi siya nga kalag. So ang element of earth plus breath equals a living being. So kita nga nagsuroy-suroy di makaigsunan na atay lawas, na atay gininhawa nga gikan sa Dios, kita ang buhi nga kalag. So living soul means living person. So pananglitan mo suroy ta Gaisano makaigsunan, unya pabot na to dito white house sa Gaisano. Inig-ulit nato ingnon nato atong asawa nga pertigyong mingawa sa Gaisano wa gyud kuy kalag na sugatan. Guro ang atong asawa makaigsunan kung wa kasabot og unsa nang kalag, moingon gyud nga pasalamat ka, kaway kalag, kay naa basig budagan ka. So, pero ang kalag mga kaigsunan, gisgutan din nga unsa man. Kita ang kalag mga kaigsunan. Kaning nagsuroy-suroy sa Gaisano ng mga tao, mauna ang kalag na ay lawas o na ay gininhawa. What is the soul? Unsa maning kalag? Dili ba ni siya mamatay? Or kaning kalag mamatay ba? Ang Ezekiel 18:4 nagingon, the soul whose sins shall die. Ang kalag nga makasala, mamatay. So sa ato pa di ay makaigsunan, ang kalag, dili immortal, tungod kay ang kalag, mamatay man. No? Another name for soul in the Bible is person or life. Kung mugamit taglain Biblia makaigsunan, kaning today's English version, nagaingon din niya the same text, Ezekiel 18 verse 4. The person who sins is the one who will die. So, person or soul, the same thing ra siya makaigsunan, maura sila. Kung mugamit butag the Living Bible, it is for a man's own sins that he will die. So, sa ato padiay mga kaigsunan, ang kalag mamatay. There is no such thing in the Bible as an immortal soul. Only God is immortal. Bisan unsaon nato basa ang Biblia mga kaigsunan, ang soul gimension sa Biblia 1,600 times.
pero wa gyud bisag usa ka word nga naa sa Biblia nga immortal soul makaigsunan. So busa dinhi nato maklaro nga ang Biblia gyud naghisgot nga ang kalag mamatay. Ingon na Matthew 16:25 and 26, for whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. So sa ato pa, pwede gyud mamatay ang tao. For what profit is it to a man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what will a man gain in exchange for his soul? Mamatay gyud ang kalag makaigsunan. So ang mortal means subject to death, while immortal means imperishable, dili madunot. But the Bible never uses the term immortal soul or immortality of the soul. Dinita sa 1 Timothy 1:17 makaigsunan, naginri, alang sa hari sa walay katapusan, walay kamatayon o dili makita ang bugtong Dios kaniya ang dungog ang himaya hangtod sa kahangturan. Kinsay walay kamatayon makaigsunan? Ang Dios hangtod sa kahangturan. Siya ang Dios nga dalaygon og bugtong magbubuhat ang hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo. Way laing way kamatayon kadto ra yung Dios nga hari sa hari o Ginoo sa Ginoo. Siya lamang ang walay kamatayon og nagpuyo ang kahayag. So kung ang Dios ra ang nahay kahayag makaigsunan, wa gyud tay laing dangpan maghisgot na gani og kamatayan, Dios ra gyud ang atong dangpan makaigsunan. God alone has immortality. Karon asa man day gikan ning pagtulunan mga kaigsunan nga ang kalag dili mamatay. Gikan ni sa mga pagano mga kaigsunan. Gitudlo unya gihinay-hinay og pasulod dinha sa simbahan nato mga kaigsunan. Mao nga the Bible teaches death is like a sleep. So kung Biblia pasultihon, ang kamatayon sama ra gyud sa paghikatulog. The believers who dies is as secure as if we were sleeping in the arms of Jesus. Sama ra gyud nga nagtulog ta diha ni Ginoong Hesus makaigsunan. Gitipigan ta ni Ginoong Hesus, gipakatulog lang ta. Pero ang mga spiritista makaigsunan nagtudlo nga ang kalag dili mamatay og kini pagtulunan sa yawa aron ilingla sa mga katawhan sa kalibutan. Ingon ang 1 Corinthians 15 ingon, behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep. Kung sa gigamit nga word, katulog. But we shall all be changed. In a moment, in a twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. Sa dihang mubalik sa Ginoong Hesus, iyang banhaon ang mga patay. Pero unsay gigamit nga word? Iyang banhaon ang nangatulog. So sa ato pa, kung Biblia pasultihon, ang kamatayon sama ra sa paghikatulog. When God created Adam, He placed His breath within him and not an immortal soul. Sa gibuhat si Ginoong Hesus, si Adan sa Ginoong sa Dios makaigsunan, gitagaan siya o gininhawa pero wa siya tagaig kalag nga dili mamatay. Hinungdan nga gikan ni Adan hangtod karon ang tao mga matay. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils and breathed the breath of life, and man became a living soul. So ingana ang komposisyon sa pagbuhat sa tao. So dinhita sa kamatayon mga kaigsunan, ang kamatayon is reverse. Kung mauto ang pagbuhat, ang reverse ni ana, mausad ang kamatayon. Ecclesiastes 12 verse 7. Ingon ri, then the dust will return to the earth as it was. So sa ato pa, ang lawas mubalik na pud ngadto sa yuta, mahimong abog. And the spirit will return to God who give it. Dinhi sa Ecclesiastes, ang muhawa, ang gihingalan dinhi sa muhawa sa tao, mauna ang spirit, pero ganina breath of life.
So atong tanahon kung dinhi sa Biblia makaigsunan, sa Old Testament Hebrew word ang spirit meaning ruach. Ruach na sa Hebrew word which means breath. So sa ato pa ang spirit ruach man siya, ang spirit ruach, so the same rin niya siya sa breath ruach. So sa ato pa din makaigsunan, ang spirit and soul are different. Ang gihatag sa ato unsa man? Spirit gininhawa. Kanang gininhawa nato ika sa Dios mo na spirit pero dili na soul. Ang soul sa dihang naa na ang lawas, na ang gininhawa, dinha patawgon siya og soul. So mao na siya ang tao makaigsunan. Sa dihang naa na niya, nahimo na siyang buhi nga binuhat, nahimo na siyang kalag. So mao nga ang tao nga mamatay mga kaigsunan, mubalik ang iyang lawas ngadto sa yuta, unya nianang panuna ang spirit or breath of life nga mao ang gahom sa Ginoo nga mao'y hinungdan nga nabuhi ta, maubalik ngadto sa Dios. The Bible teaches that breath and spirit are the same thing. Way kalainan makaigsoon. Gani si Job diri nagingon, Job 27 verse 3, all the while my breath is in me and the spirit of God is in my nostrils. Ang espiritu sa Dios naa sa akong mga ilong. Sa ato pa din makaigsunan, tataw kayo ang Biblia nagpasantop nga ang spirit o ang breath usara siya. The body without the spirit or breath is death. Magbuwag na gani ning duha mga kaigsunan, patay na gyud na siya mga kaigsunan. Wala na gyoy kinabuhi. Dili mabuhi ang spirit or breath nga siya lang. Di pod mabuhi ang lawas nga siya lang. Kinahanglan nga naa silang duha para mahimong buhi. Parehas rin sa bumbilya mga kaigsunan. Kaning bumbilya ato ning irepresentar sa atong lawas. Kanang power nga atong pasudlon sa bumbilya, hinungdan nga siya musiga, mao na ang kuryente, mao na ang iyang mao ang gininhawa mga kaigsunan. Sa diha nga palungon na gani kuhaon og balik ang kuryente, mapalong siya, mamatay pod mga kaigsunan. Ingana ang sitwasyon sa tao. Since the power to create life is with God, His spirits which give life returns to Him. So kana ra dayang gininhawa, maoray mo balik ngadto sa Dios. Is there any consciousness in death? Naa pa ba'y kahibaluan ang mga patay mga kaigsunan? The spirit departs, he returns to his earth, and that very day his plans are perished. Sa dihang wala na gani tay gininhawa mga kaigsunan, bisan ang tanan natong mga plano nga dinagko, wala na gid na siya mga kaigsunan. Magdinagko tag plano pero patay na ta, wala na. Ang ato na lang mga anak, basin mo ay mutusod mo padayon ni anak. Unsa pagigingon rin, for the living know that they will die, but the dead know nothing. Nasayod ang buhi nga sila mga matay, apan ang mga patay wa gyoy kabangkaagan mga kaigsunan. Also their love, unsa pa ang ilang mga gugma, their hatred, ang ilang pagpangibog, mawala na siya mga kaigsunan, mahanaw na siya tanan, panahon sa kamatayon. Imagine na to kung ang kaning kasuko di mawala mga kaigsunan, kaning mga balo di gyud makaminyo ba? Kay magpadayon ra mayug samok-samok ang bana mga kaigsunan kung magminyo ng asawa. Pero kay ang kamatayon wala namang gyud. So bisag unsaon, pwede na gyud magminyo ang mga balo. Death is asleep. Katulog ra gyud ang gihisgutan din ni Samara sa katulog. Ingon the Bible teaches that death is like sleep that lasts until Christ's second coming. Bible writers declare death asleep more than 50 times. Gisubli-subli gyud sa Biblia ka-50 nga Samara gyud sa pagkatulog. Gani si Salmista David nag-ingon siya, consider and hear me, O Lord my God. Enlighten my eyes, lest I sleep the sleep of death. Matulog diha sa kamatayon.
Unya, now the days of David draw near that he should die. Tiguang na siya. Unya, siya mamatay. So David rested with his fathers and was buried in the city of David. So ang pahulay di ay makaigsunan, nga grabe kalinaw nga pahulay, mao ang kamatayon. Katulog nga unsa, pahulay nga grabe gyud nga pahulay. Dayon, wa nay magsamok-samok. Niya ay usa ka sugilanon makaigsunan sa panahon ni Ginoong Hesus. Ato ning kakuhaan og idea kabahin sa kamatayon. Sa diha nga sa Ginoong Hesus nagbiyahe padulong na unta sa balay ni Lazarus, Mary ug Martha kay close friend magini ni Jesus. Nagbiyahe na sila, wa pa si kaabot si Jesus kauban siya mga tinun-an sa balay. Nakabalita na sa Jesus nga si Lazarus namatay. Unsay giingon diri sa John 11 mga kaisunan? Our friend Lazarus sleeps. Ang atong amigo nga si Lazaro natulog, but I go that I may wake him up. Apan ako moadto aron ako siyang pukaon. Ang mga tinun-an nga naminaw niya makaigsunan, nagtuo nga si Lazarus natulog ra gyud. Kaya ilang nasayran, nagsakit man, so natural pukaon ni Ginoong Hesus. Apan si Ginoong Hesus makaigsunan iyang giklaro. However, Jesus spoke to his death. But he was speaking about taking rest in sleep. Nagtuo sila nga ang but pasabot ni Ginoong Hesus natulog ra gyud, pero ang but pasabot di ay ni Ginoong Hesus patay na gyud si Lazaro. Then Jesus said to them plainly, Lazaro is dead. Iyan nagyong giklaro na lang kay naglibog man ang mga tinunan nga si Lazaro patay na gyud mga kaigsunan. So sa ato pa, ang kakamatayon sama ra gyud sa pagkatulog. Temporaryo ra gyud na siya mga kaigsunan. Unya dito na sa nagbiyahe na sila, naabot na sila sa panimalay, nisugat na si Mary mga kaigsunan. Unsay giingon ni Mary mga ni Ginoong Hesus ngadto kang Mary, ingon siya, your brother will rise again. Ang imong igsuon mabanhaw. Unsay tuwag ni Mary mga kaigsunan? What did Martha believe about that? Unsa may iyang tinuhuan kabahin sa kamatayon? Niingon si Martha. Martha said to him, I know that he will rise again in the resurrection at the last day. Ang pagtulunan, ang theology, ang theory ni Martha, ingon siya, yes, nituo ko na Ginoo, nga ang akong igsuon mabanhaw, inig abot na sa katapusan sa panahon nga ikaw mangbanhaw. Magtuo si Martha ug si Maria, nga dili diha na mo gusto mahitabo ni Ginoong Hesus tungod kay diha dayon iyang banhaon si Lazarus makaigsunan. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. Gibanhaw ni Ginoong Hesus og nahimong pruiba nga si Ginoong Hesus diya makaigsunan, naa niya ang susi sa kamatayon. Sa diha nga na niadto na si Ginoong Hesus sa sementeryo kay 3 days na god. Tuan na si Lazaro makaigsunan. Naa si Ginoong Hesus didto, unya didto gibanhaw. So sa ato pa diay makaigsunan, bisan pa diay og ang atong mga kaigsunan naa sa sementeryo, naa gyapoy pagkabanhaw sama sa kang Lazarus. So niya ang nahitabo na pod makaigsunan. Gipagawas ni Ginoong Hesus si Lazarus gikan sa lubnganan. Karon ibutang ta makaigsunan. Tugutan nato pero dili uyonan nga si Lazarus sa dihang namatay ni saka sa langit kay 3 days na god. So pananglitan og tuwa si Lazarus sa langit makaigsunan. Karon kay gibanhaw man siya. Ngano man nga si Lazarus wa man gid siya libro na sulat kung unsa kagwapo ang langit. Kung nakaadto siya langit makaigsunan kay atong natunan gwapo man gid ang langit. So pag uli gyud ni Lazarus tulok adlaw suri-suri sa langit magbuhat gyud to og libro si Lazarus. Pero nganong wa man magbuhat og libro kay natulog ra gyud si Lazarus dinha sa lubnganan. Mausab ang atong mga kaigsuonan, mga kaigsuonan. Naa sila sa lubnganan. Nagpahulay pero gipangmarkahan na ang ilang mga ngalan.
Tuwa na ang ilang ngalan sa langit nga sa panahon moabot ang iyang pagbalik, panahon sa resurreksyon, kanang mga pangalan nga tuwa ang ilang ngalan sa langit, mamangon ra na mga kaigsunan. Mao ang kamatayon kung kita dunay suod nga relasyon sa Ginoo. Magapabilin gyud mga kaigsunan nga di ta mahadlok tungod kay naay paglaom luyo sa kamatayon. If his sons are honored, he does not know. Kung ma-honor ang bata, makaigsunan, unya ang inahan patay na, nahimong cum laude, wa gyoy kabang kaagan ang patay makaigsunan. Di na gid siya masayod. Kung tugutan na sab nato, pero dili uyunan makaigsunan, nga ang patay masayod pa sa hitabo sa kalibutan, di gyud gugma ang Ginoo makaigsunan. Maayo lang kung ang iyang makita permi, nga ang iyang mga bata successful. Pananglitan karon ang inahan namatay tuwa sa langit, unya di man mamatay ang kalag, gasuroy-suroy, pwede pa siya mag-observe ug unsay lihok sa iyang mga kabataan. Nakita niya iyang mga bata nagdagan-dagan daplin karsada daghay truck. Kung ikaw nga namatay tuwa na sa langit, imbis nindot ang langit, di ka malipay mo puyo, magsigag ka balaka sa imong anak. Dili nindot ang langit puyan kung ingana ang sitwasyon. Dili nagugma ang Ginoo makaigsunan. Imong anak nagsundalo gipadala og misyon nga grabe ka delikado. Ikaw nga dito sa langit lamig gyud ibalik pero wa naman kay mahimo. Dili gugma ang Ginoo kung ingana. Nag-adik-adik imong anak, di gyud ka malipay makaigsunan. Imbes nga ang langit malipayon, nahimo na hinuon nga di malipayon kung itugot na sa Ginoo. Apan dili na mo'y gusto mahitabo sa Ginoo. Ang kamatayon usarag yun kapag katulog. Death is a state of perfect rest or sleep. Until the resurrection when Christ wakes you up and says, now all the sorrow is over. Tapos na ang tanan. So ang pangutanan na po sa Salmo 115, the dead do not praise the Lord. Makadayeg pa baghapon ang Ginoo, ang patay makaigsunan sa Ginoo. Nor any who go down into silence. So di nagyud makadayeg makaigsunan. Sa dihang mamatay na, di nagyud makadayeg. Sa buhi pa, di mo singba, samot na o mamatay. Unsaon pagdayeg sa Ginoo? Pananglitan, tugutan na sab nato nga ang patay muditso sa langit. Pag abot niya sa langit, unsa may ang buhaton? Magdayeg siya sa Ginoo. Di ba? Kung kita nga malangit mag-igsunan nagdaig mangganit ta dinhi nga wa pa nato ikita ang Ginoo, daon sa pagkahakaw mo abot tag langit face to face, musingba gyud ta perme sa Ginoo. Pero ngano man nga ang Salmo nagingon man nga ang patay dili naman makadaig sa Ginoo. Therefore, ang patay wala gyoy kabang kaagan, wa na siya kay balo ug wala sad ang patay didto sa langit kay di naman siya makadaig. For you died and any life is hidden with Christ in God. Ang kamatayon raday makaigsunan, igo rata gitibigan dito sa lubnganan, tagana alang sa iyang pagbalik. Usahay matingala ta makaigsunan, may unta nganong namatay man to nga grabe man to kabuutan. Naay sud gawa sa prisuan nganong wa man mga matay. Naay grabe kabuutan, hining bahon kaayo, way ikasaway, mo man hinoy namatay. Say di ta kasabot sa plano sa Ginoo makaigsunan. Gipapahulay ra din na siya, gipakatulog kay gitipigan sa diha. Kay ang kamatayon makaigsunan, diha di nagyud ka madisturbo. Way yawa makapanintal sa taong patay. Buhi pa ganita, grabing tentasyon sa kalibutan, makalilisan. Mao nga di deta mabalaka makaigsunan. Nga na usay mga kabataan, nga sayo usay mga matay nga bata kabuta. Dili ta mabalaka tungod kay gitipigan sila tagana sa pagbalik ni Ginoong Hesus mga kaigsunan. Lain na pud nga isyu mga kaigsunan kabahin sa kamatayon. Kadtong nagbitay si Ginoong Hesus didto sa cross. Diba? Duha ka klase nga tulo sila dito gibitay. Duha ka kawatan og si Ginoong Hesus. Ang isa ka kawatan nagbugal-bugal. Ningon nga kung tinuod ka nga Dios, luwasa imong kagalingon, apil pod mi. Samtang ang isa nagingon nga Ginoo hinumdumi unya ko kung tuan naka sa paraiso. So unsay gitubag sa Ginoo, assuredly I say to you, today you will be with me in paradise.
So kini nga statement sa Ginoo mga kaigsunan, di gani nato ni maayo og tagan. Maglibog ta, moingon ta nga ang Biblia nagisipyat. Naisayo. Ngano man? Today, karon, mukuyog ka nako ngadto sa paraiso. Ang pangutana mga kaigsunan, Friday man sila gipanglansang dito sa cross, gibitay sila, si Ginoong Hesus namatay, unya gilubong pa man pagkaugma sa adlong papahulay, nabanhaw siya Domingo, kung niuna ang kawatan dito sa langit, kinsa may mutagbo. Bikilado ang Biblia mga kaigsunan, di ba? Munang og di na to maplastar og ayo mga kaigsunan, muingon na punta nga sayop yung Biblia no. Kinsa man to ay kuyog, nga nagsabot man sila nga kuyogon. Dinita kang Mary. Sa dihang si Mary mga kaigsunan, pagka Domingo sayok ayo ni adto siya sa lubnganan ni Jesus. Pag-abot ni Mary sa lubnganan ni Jesus, siyang nakita nga abri na. Hilak na lang siya mga kaigsunan, unya giduol siya ni Ginoong Hesus. Abi niya og ang niduol niya gardener. Iyang gipangutana ang gardener kung asa naman ang lawas ni Ginoong Hesus. Sa diha nga nitawag ni sangpit si Jesus sa iya mga kaigsunan, diha pa siya nakabantay nga ang iyang kistorya si Ginoong Hesus di nga mga kaigsunan. Unya, ningon siya diri, Jesus said to her, "Do not cling to me, ayaw ko hikapa, kay wala pa ako makasaka ngadto sa akong amahan." Sa ato pa din mga kaigsunan, naapag yun si Jesus. Di pwede nga magpuyog sila anong Biyernes, kaya nga naman naapa sa Jesus sa Domingo. So, unsaon man na ito pagsulbad ang Biblia mga kaigsunan? Niyang sulbad. Sa Grigo mga kaigsunan, kung magsulat sila, wa ginay mga pangtuisyon. Like kama, ditso-ditso lang para sa ani. Ato ni himon nga sample nga sentence. A woman without her man is nothing. Pangutana, kinsay nothing din ha? Man or woman? Ang woman, no? A woman without her man is nothing. Karon butangan og kama mga kaigsunan. A woman without her man is nothing. So, tungod lang sa kama, dako kayo og kausaban, no? Tungod lang sa mga pang-tuition mga kaigsunan, dako na kay mausab. Sa pagsulat niini mga kaigsunan sa libro, walay mga kama. Ang nagbuot-buot, nag-analyze sa sitwasyon kung asa ibutang ang kama, ang mga Bible scholars na lang mga kaigsunan. So, nga kinahanglan, nga kita sad, nga magbasa sa Biblia, atong analyze kung asa gyud insakto ibutang ang kama. So, mauni, balik ta sa Luke 23:43. And Jesus said to him, "Assuredly, I say to you, today you will be with me in paradise." Asa ang kama? Before sa today. Today, you will be with me. Kanusa sila magkuyog? Friday. Di ba? Kaya today. Karon kung atong ibalhin ang kama, after today, atong basahon. And Jesus said to him, "Assuredly, I say to you today, you will be with me in paradise." Di nato maklaro kung kanusa niya dalon ang kawatan didto sa langit. Siya lang nisulti nga iyang dalhon anang Friday. So para dili magsumbagay ang Biblia, ang insakto nga location sa kama is after today. So bisan pag di nata Bible scholars makaigsunan, matklaro na nato nga dili gid ay kumpleto tungod kay sa pagkakaron ang kadtong kawatan wa pa gid sa langit, naa pa sa lubnganan, naghuwat sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Kanina pong sundalo makaigsunan. Ang sundalo mao ni nagwardya sa gilansang nga Jesus Christ ug kadtong kawatan. Gilansang Biyernes na sa hapon, unya batasan sa mga Romanhon nga di gyud pagabian ang patay dinha sa cross. Kay manguli naman sila. So ilang gisubay ang tulo ka nilansang. Gitan-aw nila si Jesus kay gidughang man, patay na si Jesus. So kay patay naman, way problema, gius-us ang cross, unya gikuha si Jesus, unya gilubong. Kaning duha kakawatan kay wa man ni gidugsang. Buhi pa anang Friday makaigsunan. Unsay gihimo sa gwardiya,
kung atong basahon ang Biblia, gibalian og paa ang duha ka kawatan. Sa dihang nahuman og bali, gius-us ang cross, gidala sila ngadto sa basurahan, gilabay, di na mahadlok ang gwardya kay di naman gyud to makadagan. Hangtod nga mamatay, didto na lang gyud to. Wa ta kabalo kung namatay ba pod ni anang Friday. So dinha mga kaigsunan, tatawag yung kayo nga si Ginoong Hesus namatay pero ang unsa man ang kadtong kawatan di pa ta siguro kung Friday ba namatay. Kay kasagaran sa ilang eksperyensya mga kaigsunan, tagtulo o sa kadlaw mapatay ang ilang ipangbalian og mga tiil. So klaro gyud kay mga kaigsunan, ang labing klaro nga si Ginoong Hesus nabanhaw unya misaka siya sa langit. Ang lubnganan nga kung wato tag Israel makita nato nga abri hangtod karon mga kaigsunan, maonay bugtong nato nga pagsalig nga duo na di ay pagkabanhaw. Naagyoy pagkabanhaw. Naingon diri ang 1 Corinthians 15 verse 55, O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Wa na, tildi na ang kamatayon. Asa namang imong kamatayon? Di pakamatyan na ta ni Ginoong Hesus makaigsunan. Pwede na ta mabuhi pag-usab, bisan og mamatay. Ngayon rin ang 1 Corinthians 15, But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Asa ta makakabuot og kadawgan makaigsunan? Diha ra gyud moagi gyud ta ni Ginoong Hesus. Way laing makahatag og kinabuhi bisan mga matay ta. Diha ra gyud ni Ginoong Hesus. Blessed and holy is he who has part in the first resurrection. Over such the second death has no power. Bulahan ang makapil sa unang pagkabanhaw. Kadtong makapil sa unang pagkabanhaw kadtong mga matarong makaigsunan. Kay nga naman, wa na gyud sila'y kamatayon. Di na gyud og dili na sila mamatay makaigsunan. Wala na gahom ang kamatayon kanila. Ug mauni ang handom nato makaigsunan, mintras nagkinabuhi ta niya kalibutan. Nga bahalag bulagon tas kamatayon makaigsunan, kung masiguro lang nato ang atong relasyon ngadto sa Ginoo, ubanta sa Ginoo sa biyahe padulong ngadto sa langit. For the Lord himself will descend from heaven, and with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Ang nangamatay diha ng Kristo muuna pagpagabanhaw. Sa atong nasayran gabi, 1,000 years ang diferensya sa pagkabanhaw sa matarong o sa dautan. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Kung buhi pamanggaling ta pabton tagbuhi inigbalik sa Ginoo makaigsunan, nindot kay mutan-aw ta. Unya musugat ta, kuyog ta atong mga binanhaw nga mga matarong, sugat ta paingon sa langit. And thus we shall always be with the Lord. Hangtod sa hangtod, kuyog na gyud ta sa Ginoo. Daon sa kanindot makaigsunan. Nga bisan ang atong mga kabataan nga niuna dito sa lubnganan, sa panahon sa pagbalik sa Ginoo, ato silang ikauban. Mga minahal sa kinabuhi, nga niuna sa lubnganan mga kaigsunan, kung kita musandig lang yun sa pagtuo ni Ginoong Hesus mga kaigsunan, naagyod tay paglaom nga magkitanay, dakong reunion o kita magkuyog ni anang langit mga kaigsunan. Ang Revelation 25 verse 5 nagingon, And they shall reign forever and ever. Why kamatayon hangtod sa hangtod? Di ba ta malipay anang offer mga kaigsunan? Magkatigulang-tigulang ta dire, maayo nag maabutag 100. Makadawatag 100,000, di ba guys? 100,000. Pero ang offer sa Ginoo nga gihatag mga kaigsunan, dili kay 100, dili 200. Bakasyon pa lang dito sa langit 1,000 na. Human sa 1,000, kinabuhi nga wala nay katapusan. Usa ka sugilanon mga kaigsunan sa usa kay nila nga pianist. Sa akong pagtapos, naay sugilanon sa usa ka pianist dito sa US nga si Thomas Dorsey. Taga Chicago ni siya mga kaigsunan, ilado ni siya nga pianist. Unya, usa ka higayon ni ana, mga nakay ang iyang asawa iyang gidala dito sa hospital. Pagabot dito,
Ingon siya nga, Mami, pwede pa biyaan ta sa ako'y concert sa St. Louis. Ang asawa ni Ingon, ayaw na lagi kog biyae, kay basin og mga nakuwa ka diri. Ingon siya, di gyud pwede mami, kay ang ticket na halina. Kinahanglan, muadto ko sa concert, ikaw lang sa dinhi, muadto gyud ko kay lisod na kaayo, masupog yun ang mga tao. Sutod man nga kaigsunan, wa kapugong yung asawa, bibiyaan niya. Niadto siya sa concert. Tugtog siya makaigsunan. Human siyang concert, nakadawat siya og message. Ingon ang message sa doktor, Mr. Dorsey, congratulations kay na kay bata nga himsog. Apan makasusubo kaayo tungod kay ang inahan ang imong asawa namatay sa pagpanganak. Iyang gibasol iyang kaugalingon na kaigsunan. Nagmahay siya nga wa siya didto sa pagkamatay siyang asawa. Nisakay siya uli balik sa ospital mga kaigsunan. Pag-abot niya sa ospital, dayon niya sulod gisugat na sad siya sa doktor. Mr. Dorsey, sorry kayo. Ang imo sad anak ni sunod og kamatay. Di siya kasabot sa kagulanan nga iyang gibati mga kaigsunan. Di siya makahimo pagpuyo siyang balay kay magbalik-balik ang kabingaw niya sa iyang anak o sa iyang asawa. Dingita siya balay sa bukid mga kaigsunan. Dito siya nagpuyo mga kaigsunan. Di na gani siya halos magpaalot, di na siya magsuri-suri, naniradon lang siya tungod kay iyang gibasulan nga sa jutay nga panahon, katapusang gutlo sa kinabuhi siyang asawa, wa siya diha makaigsunan. Apan usa ka higayon ni anak, naga pagli siya sa mga pisa nga iyang ginatugtog mga kaigsunan. Napaklian niya ang usa ka awit. Usa ka awit nagaingon, Precious Lord, take my hand, lead me on, help me stand. I am tired, I am weak, I am worn through the storm, through the night. Lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. Mga kaigsunan, tungod sa maong pisa, nabalik ang iyang kadasig, nakabaton siyang paglao mga kaigsunan, nga pinaagi lang dahil pagsalig na Ginoong Hesus mga kaigsunan, na ay paglaom nga atong mahiwari-hawiran, luyo sa kamatayon mga kaigsunan. Nini nga kagabion, ang Diyos nag-imbitar din sa atos. Na mintras ni ata nini nga kalibutan mga kaigsunan, wa ta kabalo kung asa kutob ang atong kinabuhi. Di ta sigurado kung naa bataugma o sunod adlaw o sunod simana. Apan kung gusto ta nga masiguro ang atong kinabuhi mga kaigsunan, karon palang daan kinahanglan muhawid ta sa kamot sa Ginoo mga kaigsunan, atong himuon ang suod nga relasyon ngadto kaniya aron sa ngingon niya na bisag asa ta dala nga kalibutan mga kaigsunan, ining kalibutan bisan pag mamatay ta unsang orasa mga kaigsunan, nakabaluta kung asa ta dalon. Masiguro nato ang atong kinabuhi nga sa diha nga lunod ta sa lubnganan, sa diha nga si Ginoong Hesus mo balik, siguro ta nga ang atong ngalan nahisulat sa dito sa langit og sa iyang pagbalik mga kaigsunan, apil ta nga mosugat makigpuyo ta sa Ginoo ngadto sa langit. Nining kagabion mga kaigsunan, pila ba kanato muhimong pagpakigsaad sa Ginoo nga muhawid ta niya mga kaigsunan, di pa ulahi atong himuon ang suod nga relasyon nining kagabion. Kung atong gibati nga ang Dios nagatawag kanato, gusto siya nga mugupunta sa iyang kamot, atong ipakita pinagi sa pagbarog ning kagabion mga kaigsunan. Salamat kayo mga kaigsunan. Ang Dios nalipay gyud kanato nga kita di ay dunay plano nga kita muhawid kaniya mga lagad gyud kaniya, tungod kay ang kamatayon sigurado gyud nga moabot sa tao. Apan ang kaluwasan kung di ganito hawiran mga kaigsunan, di sad nato masiguro nga moadto ta og langit. Salamat kayo mga kaigsunan. Atong himuon ang pag-ampo, atong pasalamatan ang Ginoo nining kagabion. Labing gamhanan na mga Diyos nga naa sa mga langit. Dako gyud ang among kalipay nga din ikaw nagahatag kanamo og kalawasan. Ikaw nagpagalansang dito sa krus aron kami makabaton og kaluwasan. May kahigayunan nga makapuyo na usab ng langit. Nasayod kami nga among pagpuyo nini kalibutan wa gyud kasiguruhan. Apan nagapasalamat mi nga ikaw dunay pagsalig
Dunay saa diya sa balang kasulatan nga kung kami muhawid lang yun sa imong kamot o magpabilin, mga lagad kami diya kanimo, among masiguro ang among kaugmaon, masiguro ginamo nga muanha mina ng langit nga imong gitagana. Salamat Amahan sa pagtulunan ning kagabion, among iuli ang dungog o gimaya diya kanimo sa ngalan ni Ginoong Hesus na among panluwas. Amen.